Isang mapagpalang araw pong muli sa inyo pong lahat. Welcome po sa Salita ng Buhay at ngayon po bagong taon, bagong biyaya, habag na naman po sa atin ng Diyos para po mag-aral ng kanyang pong salita. Muli po, ako po ang inyong pong lingkod, Preacher Siron, at naka-assign po ngayon pong oras na ito para po sa ating SNB or Salita ng Buhay. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. Tanging habag ng biyaya lang po ng Diyos kung bakit po tayo nagagamit po muli para po magturo. At syempre, gusto ko na rin po magpasalamat sa patuloy po na tiwala po sa ating pong Pastor June na kung saan patuloy niya po kami tinitrain mga preachers. Salamat po, Pastor Eric, sa patuloy pong encouragement. Salamat din po sa mga nagtuturo po dito araw-araw sa mga preachers po natin, mga deacons at mga guest pastor po na kung saan ay kayo po ay nagtuturo dito po sa Salita ng Buhay. Ay blessing po na kung saan lahat po ng inyo pong pagtuturo, pag-aaralan po natin ay ito po ay dagdag kaalaman sa biyaya po ng Panginoon. At syempre, sa mga nagbibigay po ng tanging bilang, awitin nyo pa lang po ay blessing na bago po ang aralan po ng ating pong salita ng Diyos. At syempre, sa mga IT po natin na patuloy po na nag-i-edit para mas lalo po nating maunawaan, maintindihan yung ating pong ginagawang aralan tuwing hapon. At syempre, hindi po ito makukumpleto kung wala pong patuloy ng mga nanonood po sa atin noon hanggang ngayon. At lagi po sa atin nakasubaybay, nanonood po sa atin, hindi lang po sa Pilipinas, kahit sa abroad din po. Kaya sa mga nanonood po dyan, welcome pa rin po kayo ngayong 2026 sa Salita ng Buhay po natin. Lagi po nanonood. Nakikita ko po sila Ma'am Claridades, sila Mami Malulaw, at syempre sa BHBC family na kung saan ay ito po ay talaga po para sa ating lalo kasi tayo po ay programa na naka-assign po dito, kaya dapat tayo po yung nakasuporta po dito sa Salita ng Buhay. At syempre po, Luzon, Visayas, Mindanao, kung meron man pong nakatunin po dyan, ay welcome po dito sa Salita ng Buhay. Nandito po kami, nandito po tayo, para po hindi po mag-invite ng panibagong religion, nandito lang po tayo para po mag-aral lang ng Salita ng Panginoon. So, muli po, Happy New Year po sa bawat isa, taong 2026 na po, at patuloy po tayong samahan, at biyayaan ng Panginoon ngayong 2026. So, Happy New Year po! At ngayon po, tayo po ay mag-aaral na ng salita po ng Panginoon. So, babasa po tayo ng isang talata sa Biblia, sa aklat po ng Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Purihin ang pagkabasa ng salita po ng Diyos. Ang mensahe pong ito ay pinamagatan ko pong New Year, New Mercies of God. Sumandali po tayong pumikit, tayo po humingi ng gabay, patnubay sa ating pong Diyos. Ang aming dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat pong muli sa manibagong taon na pinagkulob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong habag, biyaya, pagmamahal po sa amin noong taong 2025 at ngayon po kami po haharap sa panibagong taon na 2026. Patuloy niyo po kaming samahan, kahabagan at kaawaan at pag-ibig, Panginoon, na kung saan patuloy po namin dinadalangin po sa inyo. Alam po namin na kayo po ang Diyos na hindi nagmamaliw, na hindi nagkukulang, tapat kailan pa man. Muli, Panginoon, gabay niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. Bigyan niyo po kami ng maayos na internet connection at upang ang inyong salita ay mahayag po ng may kaayusan at may kaliwanagan sa bawat isa. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga nakikinig. Ito po ang samot panalangin po namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So, ngayon po, sa ating pong binasa, dito lang po iikot ang ating pong pag-aaral ngayon pong oras na ito. Muli po, bagong taon, bagong biyaya, habag awa ng Diyos po sa atin. So, makikita po natin dito, yung awa ng Diyos, yung new mercies. Kasi po, New Year na di ba? So, panibagong taon, panibagong awa na naman sa atin ng Diyos. Kaya pinamagatan ko pong ganyan yan. New Year, New Mercies. Meron po tayong 4 na bagay na makikita po dyan. Una po, bago po natin simulan, dun po tayo tumutok sa sinasabing mercies. Ano po ba yung mercy? Ito po yung habag, awa sa atin ng Panginoon po, no? At
mararamdaman po natin yan at marirealize po natin na kung saan napakabuti po ng Panginoon po sa atin. Amen? At kung ililista lang po natin yung mga kabutihan ng Diyos po sa atin, mapupuno po natin yung isang buong notebook, hindi pa po natin tapos ito. Ganun po kabuti ang Panginoon po sa atin. Yung habag niya bago tuwing umaga. So, apat po yung makikita po natin dyan. Number 1, makikita po natin yung preserving mercy. Kasi po, unang talata pa lang po, sabi po dyan, di ba? It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Kumbaga, hindi po tayo nilipol ng Diyos, hindi po tayo pinatay ng Diyos, di ba? Buhay pa rin po tayo, nakaabot pa rin po tayo ng 2026. May mga kaibigan po tayo, may mga kakilala po tayo na hindi na po inabot ng taong 2026 eh. Pero salamat po sa Panginoon, inabot na po tayo ng 2026. Ito po ay awa, habag, biyaya po sa atin ng Diyos. So, nakikita po natin yung pag-iingat po sa atin ng Diyos, di ba? Kung tayo po ay nag-aaral, iniingatan tayong pumasok ng Diyos sa eskwelahan, iniingatan pa rin tayong makauwi. Kung tayo man po ay nagtatrabaho, tayo pumapasok araw-araw sa ating hanap buhay, di ba? Sa ating pong, kung meron din naman po tayong negosyo, di ba po, tayo po ay lumalabas ng bahay, so namamasahe tayo or nagdadrive tayo ng sasakyan. At kapag nasa kalsada ka, makikita mo naman po ay kabila-kabila, minsan may mga aksidente. Pero salamat po sa Panginoon ay iniingatan pa rin po tayo ng Diyos. So, kapag umalis ka ng bahay, umuwi po tayong buo pa rin, di ba? Kumbaga, yung pag-iingat po sa atin ng Panginoon ay mararamdaman po natin yung God's protection po sa atin noong taong 2025. At kung ikay sinilang, hanggang ngayon buhay ka pa rin, yung protection sa iyo ng Diyos ay nandyan pa rin. Yung preserving, ibig sabihin po yung preserving ay pine-preserve, di ba? For example po dyan, di ba, pagka ikay kumain, di ba, hindi mo naubos yung pagkain mo. Minsan, di ba, nilalagay mo pa sa rep. Pine-preserve mo pa para sa susunod na araw. Kapag nagutom ka, di ba, halimbawa po, nung bagong taon po, for sure po, yung iba po sa atin ay napakaraming handa, di ba? Ewan ko ba, tradisyon na po siguro ng Pilipino po yan, no? Yung naghahanda talaga ng marami pagkadating ng bagong taon. At pagtapos po niyan, syempre hindi naman mauubos po yan, di ba? Itatabi po yan, ilalagay yan sa rep para kinabukasan, maulam pa yan. Yung spaghetti, pwede pa yan ng Lunes, Martes, Miyerkules, di ba? Kumbaga, hanggang sa pangat po yan, laging init, pangalawa, pangatlo, laging ganun po yan, laging pangat pagka bagong taon, pagtapos po niyan. So, kaya yun po yan, maraming handa, maraming dessert, no? So, yun po yun, para example lang din po yan, yung sa atin po, di ba, nung taong tayo sinilang hanggang nung taong 2025, ngayon, nakaabot po tayo ng taong 2026, di ba, pinreserve na naman tayo ng Diyos, buhay na naman po tayo, masigla pa po tayo, malakas pa po tayo, di ba? So, nandun po yung awa po sa atin ng Diyos, yung habag niya po sa atin. Preserve po tayo, preserving mercy. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil tayo po'y patuloy na kinakaawaan ng Panginoon. So, ayun po, nakita po natin yan. Point number 1. Point number 2, makikita po natin yan yung persistent compassion. Kumbaga po, yung because His compassions fail not eh. Hindi po nagkakamali, hindi po nagmamaliw, hindi po tayo iniiwan ng Diyos. Yung compassion means yung pag-ibig, di ba? Kapag tayo po naibig, di ba, may awa, pero yung patuloy po kasi tayo tao, minsan pagmamahal natin, mahal mo ngayon, pero susunod, pag maiinis ka sa isang tao, sa isang bagay, di ba, minsan parang nagmamaliw. Pero salamat sa Panginoon, persistent, consistent yung awa sa atin ng Panginoon. God never runs out of care. His love does not fail. Kumbaga, hindi nagkakamali, hindi nagmamaliw, laging nandyan. Tama po. So, makikita niyo yung provision sa atin ng Diyos, di ba? Lagi po tayong may supply, di ba? Hindi po tayo nagugutom. Nagugutom tayo pero hindi tayo ginugutom ng Diyos, di ba? Yung supply niya po sa atin patuloy. Nandun din po 'yan. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sabi nga po, He will never leave thee nor forsake thee. Nandyan po lagi yung compassion, yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Inibig niya po tayo. Hindi po tayo kaibig-ibig pero inibig tayo ng Diyos, di ba po? Alam niyo po, sobrang mahal tayo ng Diyos. Kung aralin po natin ang Biblia, ang puso ng Biblia, yung John 3:16, ang sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kung bakit di po tayo nag-aaral dito araw-araw, may salita ng Diyos na kung saan binahayag po natin
atin. Ito po yung pag-ibig ng Diyos po sa atin. At kung tayo po hindi pa po nagkakaroon ng buhay na walang hanggan, ito na po yung tamang pagkakataon na kung saan aminin natin makasalanan tayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos, tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. At sabi ng John 1:12, bibigyan tayong karapatang maging anak ng Diyos. Yung pag-ibig sa atin, kinaabagan, kinaawaan tayo ng Diyos, kaya binigay niya kanyang bugtong na anak. Kung sino man sa kanya sasamba tayo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi po tayo mapapahamak doon po sa impyerno, di ba? Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, makakasama niya tayo saan? Sa kalangitan na. Kaya yun po yun, kaya tayo naman po mga Kristiyano, magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil tayo po'y kinaawaan, kinahabagan ng Diyos at niligtas ng Diyos. Kaya patuloy lang po tayo mag-share. Patuloy lang po tayong maglingkod sa Panginoon kasi po hanggat tayo'y kinakahabagan, kinakaawa ng Diyos, ay meron pa po siyang purpose sa ating buhay. Di ba? Ngayon po, makikita po natin, salamat sa patuloy na awat habag sa atin ng Diyos. Kinaawaan niya po tayo, minahal niya po tayo. Hindi po tayo kaibig-ibig, pero inibig tayo ng Diyos. Di ba po? Kaya, salamat, meron tayong Diyos na mapagmahal. Meron tayong Diyos na minahal niya tayo, na kung saan po binigyan niya kanyang bugtong na anak. Okay? Pangatlo, makikita po natin yan yung present mercy. Okay? Sabi diyan, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Di ba? Kumbaga po, fresh grace each day A new start from God kapag ka tayo ay namomblema. Di ba? Pagka may problema po tayo. Minsan hindi po tayo makatulog. Di ba? So, pero kasi lagi po natin tatandaan, pagpaubahayan natin sa Diyos, idulog lang po natin sa Diyos at itulog po natin yan. At minsan nga po, pagka nagpe-pray tayo sa Panginoon, yung amen natin, kinabukasan na, pero magugulat ka, buhay ka pa, buhay pa ako. Nandun po lagi present lagi yung awa ng Diyos po sa atin Kung iisipin lang po natin, kung marirealize lang po natin ng tototuhan natin sa ating buhay, yung awa, habag ng Diyos po sa atin, talagang bago tuwing umaga. Nagkulang tayo sa Panginoon, di ba? Nagkamali tayo, nalihis tayo, nadapa tayo. Pero salamat, ang habag, biyaya ng Diyos po sa atin bago tuwing umaga. Diba? Kaya pag bagong umaga, bagong pag-asa po Diba? Kaya kung meron tayong problema nung taong 2025 at ngayon dala-dala pa rin natin ngayon 20, iwanan na natin, ipagkatiwala na natin sa Panginoon po yan. Kasi sabi ng Bible, hindi tayo iiwan ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. There are new every morning, di ba? Marirealize din po natin na laging nandyan ang Diyos. Present siya always, hindi po siya absent po sa atin. Di ba? Sabi nga ng ating Pastor John, di ba, kapag ka natulog ka, choice mo yan, pero pag nagising ka, choice na ng Panginoon po yun. Di ba? Kaya ano pa yung ibig sabihin? Buhay pa po tayo, inakaabagan pa tayo ng Diyos araw-araw, panibagong buhay, panibago rin pagkakataon para maglingkod po tayo sa Diyos. Di ba? Magpasalamat tayo every morning. Bago pa po tayo pumasok sa eskwelahan, sa trabaho, sa ating mga negosyo, dapat magpasalamat muna po tayo dahil binigyan pa tayo ng panibagong buhay ng Panginoon. Ang problema, nandyan na po yan. Ang pagsubok, nandyan na rin po yan. Ang mga suliranin, nandyan pa rin po yan. Pero lagi mong tatandaan, laging nandyan ang Diyos sa iyo at sa akin. Lagi natin siyang kasama. Amen? So, ayun po. At point number 4, dito na po tayo magtatapos. Makikita po natin yan yung proven faithfulness. So, ibig sabihin talaga, ang Diyos po natin tapat kailan pa man. Hindi siya nagkulang, mga kapatid. Tayo lang pong mga tao, tayo lang pong mga Kristiyano, mananampalataya ang nagkukulang, pero ang Diyos kahit kailan hindi po ito nagkulang po sa atin. Di ba? So, proven na po yan. Makikita po natin yan yung pangako ng Diyos po sa atin Di ba? Pag sinabi niyang hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, di ba? Dakila ang Diyos, dakilang katapatan. Di ba? Yung inaawit nga po natin yan, na paborito natin, na marirealize mo na yung pangako sa atin ng Diyos, di ba? Ay totoo. Makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos po dyan, yung God's power, na kung saan ang Diyos lang ang kayang gumawa po niyan. Hindi po kaya ng tao yan. Actually nga po, yung salitang faithful, sa Diyos lang po talaga kinakapit ito. Diba? Dahil lahat tayo nagkasala Lahat tayo ay may mga shortcomings. Kumbaga, meron po tayo mga kakulangan, di ba? Pero salamat sa Diyos, kahit kailan hindi po siya nagkulang po sa atin, di ba? Great is thy faithfulness. Sabi po diyan sa huling talata, di ba? At God is always reliable. He never change, di ba? Hindi nagbabago ang Panginoon po sa atin. Tayo mga tao, di ba?
nagbabago tayo di ba? Minsan depende sa panahon yung ating pong attitude, di ba? Minsan may mga kilala tayo, ito minsan masaya, minsan malungkot, minsan magagalit Minsan ganyan, pero salamat sa Panginoon, di ba? Proven yung faithfulness niya, yung katapatan niya sa atin. Umaga, tanghali, gabi, araw-araw, taon-taon, nararamdaman po natin yan. Ang Diyos po natin tapat. So, kaya ngayon po, taong 2026, patuloy lang po tayong maglingkod sa Panginoon, magpatuloy, magpakatapat po tayo sa Panginoon dahil lahat ng ating ginagawa ay hindi po ito walang kabuluhan sa Diyos. Kaya ngayong taong 2026, panibagong taon, panibagong pagkakataon na magpasalamat po tayo sa Panginoon, maglingkod po tayo sa Diyos. Sa mga kapwa ko preachers, patuloy lang po tayong mangaral ng salita ng Diyos. Sa mga patuloy pong umaawit po dyan, ng special number, magpatuloy lang po kayong umawit sa Diyos. Sa mga IT po na kung saan patuloy na nag-e-edit, patuloy lang po. At sa mga patuloy na kung saan nanonood ng salita ng buhay noon hanggang ngayon, patuloy pa rin po kayo sumubaybay sa salita ng buhay. Araw-araw po tayo makinig, manood ng salita ng buhay. Kung hindi man po natin ito mapanood on time, kahit replay, pwede rin po. Alabi ko po sa inyo, lahat po ng preachers, mga ngaral po dyan, pagbasa pa lang po ng talata ay may matututunan na po tayo. So, salamat po sa mga patuloy po na kung saan ay nandiyan, noon hanggang ngayon, nandiyan pa rin po kayo. Kaya ngayon pong oras na ito, sa ating pong aralan, sa New Year, New Mercies of God, makita po natin yan, number 1, yung preserving mercy sa atin ng Diyos. Pinreserve pa rin po tayo. Nandito pa rin po tayo ngayon 2026. Secondly, nakita po natin persistent compassion na kung saan patuloy po tayong kinakaawaan, kinakahabagan ng Panginoon. Hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. And then thirdly, present mercy. Lagi nating kasama ang Diyos. Araw-araw present yung habag, biyaya ng Diyos po sa atin bago tuwing umaga. Then fourthly, proven faithfulness of God. Patuloy na ang Diyos natin ay tapat. Kaya patuloy po na kung saan tayo pong mga mananampalataya ay magpakatapat na ngayong 2026 hanggang ang Diyos ay bumalik po sa atin. Kaya patuloy lang po tayong magpalakasan, magpanalangin sa bawat isa. Kaya ngayon po, ang salita ng buhay ay tayo po ay nagsilbing lakas ng ating spiritual na buhay. New mercy, New Year, ngayon pong 2026, I hope and I pray na napagpala po tayo ng salita po ng Diyos. Muli po, Preacher Cyrone, ang inyong lingkod. Maraming salamat po. So, ngayon po tayo po ay mananalangin. Magtatapos na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dakilan naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa natapos po namin pag-aaral ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy na inyong habag biyaya po sa amin araw-araw. Ngayon pong taong 2026, kayo po ang patuloy na sumama po sa amin. Ingatan niyo po kami. At nawa po, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat po, Panginoon. Kayo na po ang bahala po sa amin. Panginoon, pagpalain niyo rin po ang inyong mga anak na nakinig. Ngayon pong oras na ito. Muli, binabalik po namin sa inyong papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So, muli po, Preacher Cyrone, maraming salamat po.